Last Tuesday po ay aming ika-20 anniversary, wedding anniversary ng aking minamahal na asawa. At syempre, ako'y bumili ng magandang bulaklak. At habang inaayos yung bulaklak, ay nakikipag-usap ako doon sa nagtitinda ng bulaklak. Iba yung nag-aayos at siya naman ay nag-aayos ng mga ibebenta niya. At ako'y nakipagkwentuhan sa kanya. At usually ay pinapakita ko yung ating website, yung YouTube, na may mga ngaral tayo doon na pwede niyang tingnan. At sinasabi ko kung ika'y bakante at walang customer, pwede kang manood ng pangangaral ng salita ng Diyos. At sabi niya, Pastor, po pala kayo. Oo, ako din po ay Christian. Ganun ba? Kaya lang ay DSP. Anong DSP? Dinisiplina daw. Medyo nalungkot naman ako doon. Siya'y mananampalataya pero nadisiplina dahil siya ay nag-asawa ng hindi mananampalataya. Talagang siya'y madidisiplina. At ako ay nag-isip agad ng Biblia dito sa aking cellphone. At immediately naisip ko ang 1 John 1:9 na kung ikaw ay magpapahayag ng iyong mga kasalanan, siya na ating Diyos ay matapat, matuwid, at mapagpatawad. Pinabasa ko sa kanyang cellphone at binasa niya hanggang sa chapter 2, verse 2. Ng ating Diyos na makapangyarihan at mahabagin ay Diyos na matapat, at Diyos na matuwid, at Diyos na talagang magpapatawad. At sinabi ko sa kanya, hindi ba yan ang dahilan ng Pasko na ang Diyos natin ay nagkatawang tao? At hindi lang siya sinilang sa sabsaban kundi siya'y namatay upang matubos tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Medyo napapalunok na siya at medyo napapaluha na siya habang siya'y gumagawa. Kung ika'y nagkasala, humingi ka lang ng tawad sa Panginoon. Ika'y patatawarin. Uncle pa naman niya ang pastor doon kasi umalis na siya doon kasi yung mga tao daw doon ay hindi na siya pinapansin. Kaya lumipat na lang siya ng ibang church. Ang sabi ko, humingi ka ng tawad una sa ating Diyos. And then pumunta ka sa iyong uncle na pastor na sabihin mo ika'y nagkasala at sumasampalataya ka sa ating Diyos na mapagpatawad. Ano nga palang pangalan mo? Grace. Grace! Naintindihan mo ba yung grace? Hindi po. Ipapaliwanag ko sa iyo. Undeserving. Ano nga po yung Tagalog? Hindi ka karapat-dapat na patawarin. Lahat tayo. Yan ang ibig sabihin ng grace. At sa aklat ng Tito, ang biyaya ay naparito. Siya si Kristo, ang grace. Yan ang Pasko kung Pasko ay pag-alala sa pagparito ng Panginoon. Ang kapatawaran ng lahat ng ating mga kasalanan ay biyaya lamang ng Diyos. Naayos na yung bulaklak ko, kaya alis na ako. Uwi na ako at bago ko umalis, sinabi ko, paki-type mo nga dyan sa YouTube yung In Christ Alone. And then pinatugtog niya at sabi ko, i-meditate mo. At ako'y nagpaalam na. Mga kapatid, mga kaibigan, alam natin ang practices natin dito sa mundong ito at dito sa Pilipinas sa mga ganitong kapanahunan. At pinapaalalahanan tayo sa pulpitong ito ng tunay na kahulugan ng pagparito ng Panginoon. Hindi lang Christmas season o holiday season, kundi every single day. Preach the gospel to your life every day. Upang tayo ay makatagpo ng tunay na kalakasan bilang mga mananampalataya at upang tayo makatagal sa lahat ng mga pagsubok dito sa buhay kagaya ni Christian sa Pilgrim's Progress na marami siyang dinaanan bago makarating sa Celestial City. Binugbog siya ni doubting, ni giant despair. Ang iba sa inyo ay ganyan. Kaya tayo ay nag-aaral dito ng history ng ating pananampalataya.
At ang Kristyanismo ay nakabatay sa ginawa ng Diyos sa kasaysayan, history na ginawa ng Diyos. Kaya tumitingin tayo sa Ebanghelyo ni Mateo at ni Lucas. At nung nakaraan, nakita natin mga kapatid, ang Ebanghelyo ni Lucas, na bagamat siya'y masama na tagasingil ng buwis, tax collector, niya tinawag siya ng Diyos at ginawang alagad ng Panginoong Jesucristo. At iniraise niya sa Matthew chapter 1 na tunay ang Diyos natin ay tunay din na tao at lihitimo siya mula si lahi ni Abraham na kung saan nangako ang Diyos na pagpapalain ang lahat ng tao. Genesis chapter 12. At siya'y mula sa lahi ni David na kung saan nangako ang Diyos ng kahariang magpakailanman. Ang lahat ng kaharian sa lupa ay hindi nagtatagal. Ang kaharian ng ating Panginoong Jesucristo ay magpakailanman. At dumating ang takdang panahon ng isang birhen. Ayon sa propesiya, 800 years o 700 years pa, Isaiah 7:14, ng isang birhen ay magdadalang tao. At siya'y walang iba kundi ang ating Panginoon, ang ating tagapagligtas. Tunay na Diyos at tunay na tao. Tunay na Diyos, unlimited ang power. Tunay na tao, kaya kang damayan sa lahat ng karanasan mo dito sa lupa bilang tao na bumagsak sa kasalanan. Kaya ang ating Panginoon ay patuloy nag-aanyaya, "Come to me, all of you who are tired because of sin. Come to me, and I will give you rest." Ngayon naman ay tingnan natin dito sa Ebanghelyo ni Lucas. Sa binasa sa ating kanina sa Lucas 1:26-30, at dito ay ipinakita naman ni Dr. Lucas na isang magaling na historian. Gusto niyang sabihin sa mundo na ito ang tagapagligtas ng lahat ng tao na mga makasalanan. At sa mga mananampalataya na sinulatan niya dito sa representative na si Theophilus, na maaaring siya nakadarama ng discouragement. Gusto niyang bigyan ng encouragement ang lahat ng mananampalataya. Ng ating pananampalataya ay nakabatay sa ginawa ng Diyos, sa kasaysayan ng tao. At nais niyang patunayan talaga ng ating Diyos ay matapat sa lahat ng kanyang pangako na tinupad niya sa lumang tipan. At ngayon ay dumating ang tagapagligtas ng sanlibutan. So ginawa niya dito sa chapter 1, ang isang pari na isang may asawa na matanda na rin na si Elizabeth, na kamag-anak ni Maria, at ang anghel ng Diyos si Gabriel ay nagpahayag ng magandang balita ng kanyang panalangin na matagal na panahon ay sinagot kahit matanda na ang kanyang asawa. Ang problema dito is isang pari na may alam sa Biblia at lingkod ng Diyos. Ang sabi dito sa chapter 1:18, hindi siya naniwala. Hindi siya naniwala sa sinugo ng Diyos at kaya ang nangyari siya'y napipi. Hanggat natupad ang propesiyang pangako ng Diyos na magdadalang tao ang kanyang asawa na walang iba kundi si Juan Bautista bilang tagapaghanda sa pagdating ng ating Panginoon na tagapagligtas. At pagkatapos ay nakita natin dito sa chapter 1 verse 26 na binasa kanina, ang anunsyo ni Anghel Gabriel sa batang dalaga na si Maria. And then ito ngayon, ang karugtong sa verse 39 ng chapter 1. Nang araw na iyon ay tumindig si Maria at nagmamadaling pumunta sa isang bayan ng Judea. Sa lupaing maburol, pumasok siya sa bahay ni Zacarias at bumati kay Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at napuno si Elizabeth ng Espiritu Santo.
Sumigaw siya ng malakas at sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan." Bakit nangyari ito sa akin na ako'y dapat dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagat nang ang tinig ng iyong pagbati aking nadinig, gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Mapalad ang babaeng sumasampalataya na matutupad ang mga bagay na sinabi sa kanya ng Panginoon. And verse 46 hanggang 56, ito'y tinatawag na Magnificat, ang awit ni Maria. Verse 46, sinabi ni Maria, "Dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang abang kalagayan ng kanyang alipin, sapagkat tiyak na mula ngayon ay tatawagin akong mapalad ng lahat ng salinlahi, sapagkat siya na makapangyarihan ay gumawa para sa akin ng mga dakilang bagay, at banal ang kanyang pangalan. Ang kanyang awa ay sa mga natatakot sa kanya, sa lahat ng salit-saling lahi. Siya ay nagpapakita ng lakas sa pamamagitan ng kanyang bisig, pinagwawatak-watak niya ang mga palalo sa mga haka ng kanilang puso. Ibinababa niya ang mga makapangyarihan sa kanilang trono at itinataas ang mga may abang kalagayan. Ang mga gutom ay binusog niya ng mabubuting bagay at ang mayayaman ay pinapaalis niya na walang anuman. Tinutulungan niya ang Israel na kanyang alipin bilang pag-alaala sa kanyang kahabagan, tulad ng sinabi niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang binhi magpakailanman. Si Maria ay nanatiling kasama niya na may 3 buwan at umuwi siya sa kanyang bahay. Purihin ang salita ng Diyos ayon sa Ebanghelyo ni Lucas. Purihin natin ang Diyos, mga kapatid, kay Kristo. Naway makatagpo ang bawat isa dito ng kalakasan, ng kagalahan, at ng katapatan sa ating pagsamba sa ating tunay at buhay na Diyos. Nais kong sabihin dito ang mensahe na dapat ay dali ng bawat isa. Mula sa tekstong ating binasa, ay may mensahe dito na si Maria na alipin ng Panginoon ay mapalad na pinili ng soberanong Diyos upang maging ina sa laman ng ating Panginoon at tanging tagapagligtas na si Jesucristo. Ito'y dahil lamang sa gawa ng banal na Diyos na Espiritu Santo. At ang bawat mga binanggit ko dito ay mga katotohanan, sapagkat tayo'y nababalutan dito ng maraming mga kamalian, lalo na kay Maria dito sa ating bansa na tinawag the only Christian nation in Asia, pero maraming hindi mukhang Kristiyano talaga ang buhay. At hindi nakakaalam ng pahayag ng Diyos sa Biblia, maging kay Maria, na itinataas o pinapantay sa ating Panginoong Jesucristo na hindi dapat, kasi walang sinabi sa pahayag ng Diyos sa Biblia. At ikaw at ako ay may responsibilidad na alamin ng mga katotohanan ito. Nag-aaral ako sa kasaysayan o sa Christian history sa Carey School of Theology, at yung aming profesor doon, na isang author din ng aklat, ay kami ay nag-aral patungkol sa kasaysayan, at ito ay mula sa kanyang lecture, at sinabi dito ang patungkol sa paksa dito kay Maria. Noong ika-16 na siglo, 16th century, ang paniniwala sa relihiyon ay lalong nagiging pamahiin, maging sa loob ng pamumuno ng simbahan, ang pagsamba o veneration ng mga santo, ang kahalagahang kalakip ng papel ni Maria,
ang ina ni Jesus, ay mabilis na tumubo gaya ng unang damo ng tagsibol. Ang papel ni Maria ay naging higit na sentral sa buhay ng mga tao sa lumalaganap na paniniwala sa kanyang Immaculate Conception, isang dogma o paniniwala ng Roman Catholic Church na nagtuturo na si Maria, ang ina ni Jesus, ay pinanatiling malaya sa orihinal na kasalanan mula sa punto ng ipinaglihi o conception. Ang lumalagong paniniwalang ito ay nanatiling controversial at noong 1854 lamang ito naging opisyal na doktrina o pagtuturo ng Roman Catholic Church. At sa maraming pagkakataon si Maria ay naging kasing halaga ni Jesus mismo. Kapag tinutukoy siya, ang isang pagbati ay ang walang hanggang anak na babae, ng walang hanggang ama, ang puso na di mahati na Trinidad, at walhati sa Birhen, sa Ama at sa Anak, the eternal daughter of the eternal Father, the heart of indivisible Trinity, and glory be to the Virgin, and to the Father, and to the Son. So yan ang sa history. Nabasa ko, binanggit niya dito yung panalangin patungkol sa Rosario na Hail Mary. Siguro iba sa inyo, ginawa nyo ito noon. Huwag nyo lang gawin ngayon. Yung conclusion ng panalangin na yan na Hail Mary, ay ito, Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, our life, our sweetness, our hope. To Thee do we cry, poor, banished children of Eve. To Thee do we send up our sigh, mourning and weeping. In this valley of tears, turn then, most gracious Advocate, Thine eyes of mercy towards us, and after this our exile show unto us the blessed fruit of Thy womb, Jesus, O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. So yan yung tanong sa atin ngayon na mga Kristiyano, dapat ba nating i-hail si Mary? Yung merong approval, yung pagmaisama ng calling, siya ba ay ating buhay? Siya ba talaga yung sweetness at pag-asa ng ating buhay? Dapat pa tayong manalangin sa Kanya o kahit sa mga sinong santo? Dapat ba siyang maging tagapamagitan natin sa harapan ng banal na Diyos? Dito sa talata na binasa natin ay hindi, sapagkat makikita natin na si Maria ay isang ordinaryong babae, probinsyana kumbaga, hindi masyado nakapag-aral, walang Facebook noon, walang Twitter, walang Google, walang AI. Siya'y talagang ordinaryong babae na kung saan ay matapat sa salita ng Diyos, nakikinig sa sinagoga, matapat sa pangangaral na salita ng Diyos. Kahit bata pa siya, ayon sa mga expert, mga 12 years old lang siya, na nakatakdang ikasal kay Jose. At ito ang ginamit ng Panginoon bilang lingkod. Isang dakila na role sa mundong ito. Ang tunay na anak ng Diyos ay siya yung maging nurse. Isang pribilehyo. Subalit siya'y hindi kapantay ng ating Panginoong Jesucristo. Siya isang magandang halimbawa ng alagad ng Diyos. Alagad ng Panginoong Jesucristo. At may hamon yan sa iyo at sa akin, anong uri kang alagad.
Anong uri tayong mga tagasunod kahit may krisis sa buhay, kahit hindi naintindihan ang kanyang probidensya, may takot at may kahandaan sumunod sa Diyos. Yan ay magandang hamon sa atin. Tatlong bagay ang ating gagawin. We will just summarize this. Mahabang talata ito. Una, si Maria na alipin ng Panginoon ay mapalad sa pagdadalang tao sa ating Panginoong Yesus. Number 2, si Maria na alipin ng Panginoon ay dumalaw sa kanyang kamag-anak na si Elizabeth. Nagdadalang tao din sa kanyang katandaan. And number 3, si Maria na alipin ng Panginoon ay umawit ng papuri para sa Diyos na kanyang tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo. So makita natin dito na si Maria ay alipin, hindi kapantay, hindi co-metrics, hindi siyang tagapamagitan, kundi siya ay isang alipin ng Diyos na kanyang kinikilala. So makita natin dito na pagkatapos na i-announce dito sa paring si Zechariah at nagdalang tao si Elizabeth na kanyang kamag-anak, pag lumitaw sa iyong anghel, yan ay talagang isang bagay na nakakatakot maging sa lumang tipan. It's either you will die or you will be blessed. At ito ay nakita natin maging sa paring si Zechariah na hindi naniniwala at siya natakot sa kanyang appearance. At dahil hindi siya naniniwala, siya ay napipi. May pinag-aralan, kilala, maraming alam sa Biblia. Siya ay ministro. And then, si parehong Angel Gabriel, na lingkod ng Diyos, ang lumitaw sa isang ordinaryong babae, isang probinsyana, na wala masyadong kaalaman sa mundo. Baka nandun lang siya umiikot sa kanilang lugar. And then, lumitaw ang anghel ng Diyos, na si Gabriel. At ito ay isang bagay na nakakatakot. Subalit, makikita natin dito ang pag-ibigay ng kasiguruhan ng lingkod ng Diyos na sinugo na si Angel Gabriel na may magandang balita para sa kanya na kanyang ikagagalak sa verse 28. Magalak ka, ang sabi dito, ikaw na pinagpala, ang Panginoon ay sumaiyo. Napakatinding pagbati nito. Yung appearance pa lang, yan ay mapanghanib na, pero ay immediately ipinakita dito ng lingkod ng Diyos na wala siyang dapat ikatakot, kundi dapat siyang magalak. Sapagkat kahit siya'y ordinaryong babae, pwede siyang gumamit ng sino mang babae na mas kilala. Pero ang Diyos na soberano sa lahat, ang siyang pumili sa isang ordinaryong babae dito na hindi popular, marahil, upang gamitin bilang pagpapala sa buong daigdig kasama tayo dito. Kaya siya tinawag na blessed, mapalad, sapagkat 1 in a billion, minsan lang mangyayari sa buong kasaysayan ng mundo at di na mauulit pa. Ganun siya kapalad, isang pribilehyo, pero hindi siya kapantay. Hindi siya inanadalapitan mo para makalapit ka sa anak. Walang ganyang pahayag ang Diyos dito sa banal na kasulatan. Ang gusto ko makita natin dito, yung napakatindi na pahayag na narinig niya mula sa lingkod ng Diyos na si Gabriel, na siya'y pinaburan, special presence, ang Diyos ay sumasayo. Merong pabor at mismo ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yan ay napakatinding pagpapala nito. Ang pabor ng Diyos ay sumasayo. Ang presensya ng Diyos ay sumasayo. Ang sabihin ko sa iyo, kapag tayo bilang iglesia ay wala yung pabor ng Diyos at presensya ng Diyos, walang tayong kinaiba sa anumang pagtitipon sa mundong ito. Kailangan natin ng kanyang pabor palagi. Kailangan natin ng kanyang presensya palagi. At sa buhay mo bilang mananampalataya, sa mundong ito na maikli lamang, kung wala ang pabor ng Diyos at wala ang presensya ng Diyos, tayo'y mapapahamak. Kaya nga binigyan tayo ng kasiguruhan ng ating Panginoon ay hindi lang tagapagligtas, kundi tagapangalaga. Siya ang Emmanuel, Matthew 1:23. At siya'y kasama natin. Ang presensya ng Diyos.
kang makinig masyado sa iyong damdamin kung hindi tugma sa Biblia. Kasi nasabi ng mga pilosopo sa mundo, huwag mong hayaan ay kay ma-deprive sa iyong kapayapaan at kagalakan. Narito ang kagalakan, hindi lang kay Maria, lalo na sa lahat ng tao ng Diyos, na merong pabor ang Diyos. Andiyan ang presensya niya. Hindi man tayo kagaya ng pribileho ni Maria, pero parehong Diyos ang nagbigay sa atin ng pabor kay Kristo. At parehong Diyos ang nagbigay ng kasiguruhan na tayo'y kasama niya ngayon at magpakailanman. Huwag kang matakot. Ito ang antidote, yung pananampalataya at kasiguruhan. May karunungan buhat sa Biblia ngayon. At binigyan pa siya ng higit pa na impormasyon na hindi niya dapat ikatakot sapagkat nakatagpo ka ng paglingap sa Diyos, ikay maglilihi at sinapupunan at magsisilang ka ng isang anak na lalaki at tatawaging mo siyang pangalang Jesus na ibig sabihin ay tagapagligtas ng kanyang bayan. Pareho sa inaral natin noong nakaraan sa Matthew 21, pareho sa pangalan ni Joshua, tagapagligtas. At itong narinig ni Maria na isang ordinaryong babae, isang pribileyo na siya'y magdalang tao at gamiting instrumento ng Diyos. Pribileyo na inurse niya itong tunay na Diyos, tunay din na tao. Hindi lamang ito, ang dakilang kanyang tinanggap, siya'y maghahari sa sambahayan ni Jacob magpakailanman at hindi magwawakas ang kanyang kaharian. Bilang Hudyo, alam nila, hinihintay nila. Naghihintay sila sa pangako ng Diyos, ng kahariang walang hanggang, magmumula kay Haring David, na dakilang hari ng Israel. At siya magdadala nito. Isang kamangha-mangha. Pero siyempre, si Maria, may tanong sa verse 34, paano mangyayari ito samantalang ako'y wala pang nakilalang lalaki? Yan ay technical term, kagaya sa Genesis 4 or Genesis 5, na kung saan hindi pa siya nag-aasawa, na nagsasama sila, na nagkakaroon ng sexual na gawain lang ng mag-asawa. Sa batas ng Diyos, sila ay betrothed na, ibig sabihin sila ay mag-asawa na, pero yun ay isang taon ng preparasyon para sa proper na pag-aasawa nila. Kaya yung nakita natin, yung struggle ni Jose sa Matthew 1, siya'y matuwid at may takot sa Diyos. Gusto niyang iwanan si Maria ng lihim dahil ang kasalanan na yun na immoralidad ay kamatayan. Alam din ni Maria yun na mangyayari sa kanya. Kaya may tanong siya. Hindi ito doubt kagaya ni Zechariah, kundi ito ay lehitimong tanong. Paano nga naman mangyayari na siya'y dalaga at wala pang relasyon talaga sa sexual na karanasan ng mag-asawa. Kaya ito ay pinahayag muli ng anghel ng Diyos. Sa verse 2, siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at ibibigay sa kanyang Panginoon ng Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Siya'y maghahari sa sambahayan ni Jacob magpakailanman at hindi magwawakas ang kanyang kaharian. At sinabi dito, bababa sa verse 35, ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't ang batang banal ay tatawaging anak ng Diyos. Ito'y gawa ng Diyos. Diyos Espiritu Santo. At nakita natin bakit ganito ang paraan ng Diyos sa pagdadala ng tagapagligtas ng salibutan upang ma-preserve at manatiling banal ang Panginoon. Hindi siya mula sa lahi ni Adan. Ang Adan na una ay nagdulot ng kamatayan. Itong kalawang Adan ay buhay at buhay na walang hanggang. Hindi siya dumaan sa parehong proseso ng lahat ng tao, kundi ito'y mula sa gawa ng Diyos Espiritu Santo. At siya'y tunay na Diyos at tunay na tao. Kaya ito ay naunawaan ni Maria at binigyan pa siya ng halimbawa na Elizabeth na yung kamag-anak sa 36.
ay nagdadalang tao din kahit na siya ay matanda na. At may kasaysayan din naman yan sa lumang tipan na imposible na, subalit sa Diyos, ang sinabi sa verse 37, sa Diyos ay walang salitang hindi mangyayari. In other words, sa Diyos ay walang imposible. Ang lahat ay imposible sa Diyos. Gusto kong tutukan ninyo natin ang sinabi ni Maria sa dakilang pahayag ng Diyos. Kahit may krisis, may panganib sa kanyang buhay, kahit mahirap maintindihan ang mga bagay na ito, lagpas ito sa kanyang kaisapan, subalit siya'y may alam sa mga pangako ng Diyos at siya'y may takot sa Diyos, siya'y nagtitiwala sa Diyos. Anong sagot niya sa verse 38? Narito ako, na alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita. Pagkatapos iniwan siya ng anghel. Mga kapatid, kay Kristo, nakita niyo ba dito ang isang babae na ordinaryo may takot sa Diyos? Maaaring hindi mas maraming theological na alam niya kaysa sa iyo dahil may kompleto kang Biblia. Marami kang mga theological na nabasa marahil at narinig. Pero ang tanong dito, kaya mo bang sabihin ito? Kaya mo bang sabihin sa harap ng banal na Diyos, ako ay alipin mo? Naintindihan mo ba yung alipin? Alipin ng araw, para ka lang upuan. Kung anong gusto sa iyo ang gawin ng may-ari, wala kang karapatan. At ito ang kanyang sinabi sa kanyang sarili bilang sumasampalataya sa kamanal-banalang Diyos at makapangyarihang Diyos sa lahat. Na may kapangyarihang magligtas at may kapangyarihang maghatol. Anong sinabi niya? Ako ay alipin ng Panginoon. Anong tingin mo sa sarili mo? Pwedeng maglingkod ka, pwede kang busy sa mga gawain dito sa church at sa mga ministry. Pero yung attitude of the heart, ginagawa mo ba iyon bilang alipin ng Panginoon? Posible na kayo magaling na tagapangaral dito, tagapagturo, saan mang paraan. Maraming gawain, praise the Lord. Alam ng Panginoon ang puso mo at puso ko. Ginagawa mo ba yan dahil malinaw sa iyo, you are nothing but servant of the Most High God. At ito'y grace lang, biyaya lang ng Diyos. Pwede kang iwanan sa iyong kalagayan sa kadiliman magpakailanman. May bagong movies sa Netflix. Ang pamagat ay The Lost Children. Nangyari sa documentary sa Colombia. Bumagsak ang eroplano at namatay ang lahat ng kasama doon, ang ina ng mga bata pa talaga. May 11 months and other sunod-sunod. At nalaglag sila doon sa Amazon jungle. Sa mo hanapin yun. Buong special military ng Colombia at yung mga native naghanap sa kanila. Yung iba'y sumuko na, mahirap na silang mabuhay doon. Ika-4 na pong araw, 2 araw na lang, mamamatay na ang mga bata dahil butot balat na. Pero nagtiyaga ang mga native doon at natagpuan sila 2 days bago sila mamatay. Yan ang larawan dito sa mundo. Hindi mo hinanap ang Diyos para ikay maglingkod. Hinanap tayo ng Diyos para maligtas at gawing lingkod niya. Kung iwanan tayo ng Diyos sa ating mga kalagayan, tayo mananatili ng magpakailanman, hiwalay sa Diyos, magpakailan paman. So itong si Maria, hindi kapantayan ng Diyos. Si Maria ay mababa ang loob. Siya'y tunay na mapalad. Once in a history of mankind, and yet malinaw sa kanya, mangyayari nawa ang iyong kalooban bilang lingkod mo. And so mga kapatid kay Kristo, hinahamon ko kayo, hinahamon ko rin ang aking sarili. Ikaw ba sa iyong pananaw ay tunay
na lingkod ng Diyos. Ito ipaalala din sa mga kamalian na si Maria hindi dispenser ng grace. Parang dispenser. Hindi po. Ang ating Panginoong Hesukristo ang puspos ng biyaya. Siya ay recipient ng grace, hindi dispenser ng grace. At si Maria ay may paggalang sa mga pahayag ng Diyos na may kababaang loob at may paggalang na may pagkatakot at may pagsunod. May paggalang ka ba sa mga bagay ng Diyos? Ikaw ba'y nag-aalinlangan sa mga bagay ng Diyos? Ikaw ba'y may takot, may pagsamba, at may pagtitiwala ng lahat ng pangako ng Diyos ay yes and amen in Jesus Christ? Hindi siya nagsisinungaling. At kung tayo'y gamitin niya, mga kapatid, yan ay malaking pribilehiyo lamang na magdudulot sa atin dapat ng kagalakan in spite of crisis. Magdudulot sa atin ng higit pa na pagtitiwala ng ating Diyos ay faithful always. Every morning, great is your faithfulness. At sana tayo din na maging tapat ng mga lingkod ng Diyos. And in summary, si Maria ay may kagalahan na mangyari ang kalooban ng Diyos. And then, makikita natin dito yung mga sumunod na dinalaw ni Maria si Elizabeth sa 39 hanggang sa 47. Nakita natin dito yung mga dalawang nagdadalang tao na kung saan ay nagpahayag ng pananampalataya na ito'y gawa talaga ng Diyos Espiritu Santo. Itong kanyang kamag-anak na si Elizabeth ay 6 months na, kahit matanda na, siya ay 6 months na nagdadalang tao kay Juan Bautista ayon sa propesiya sa Lumang Tipan. Itong si Juan Bautista na dinadala, siya ay 6 months. So, tao na to. Di ba? 6 months sa tiyan. At nung dumating si Maria, lumukso! Itong sanggol, nakilala niya, yung nasa pitos ni Maria ay kinagagalak niya sapagkat ito'y katuparan ng pangako ng Diyos. Siya'y na-overjoy kahit siya'y bata pa, nakilala niya. Remember, ito'y gawa ng Espiritu Santo. Ang gawain ng Diyos Espiritu Santo ay gawain ng Diyos para sa mga makasalanang tao upang tayo'y magalak na talaga ang kanyang kaligtasan ay makapangyarihang gawa niya, milagro na lagpas sa isip ng tao upang tayo'y mamangha at magtiwala at sumunod sa ating Diyos na tagapagligtas. Ito dapat ay encouragement sa atin, mga kapatid, mga mananampalataya. Nakita natin ang mga tugon dito. Bakit sinabi ni Elizabeth, bakit nangyari ito sa akin na ako ay dapat dalawin ng ina ng aking Panginoon? Remember, pitus pa lang si Jesucristo sa tiyan ni Maria na kanyang kamag-anak, pero nakilala ni Elizabeth sa Espiritu Santo na Panginoon niya itong nasa sinapupunan ni Maria. At sinabi niya muli, mapalad ang babaeng sumasampalataya na matutupad ang mga bagay na ito na sinabi sa kanya ng Panginoon. Ito ay sapatnubay ng Espiritu Santo na propesiya na tunay na mapalad siya sapagkat siya ang mag-nurse, siya ang mag-aalaga, siya ang magdadala ng sanggol na Panginoong Hesukristo. At makikita natin sa susunod nating pag-aaral na siya'y hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, at siya'y sinamba. At yan ang hamon sa iyo. Hindi lang tayo nakikinig, nagre-review ng history dito tuwing Christmas. Hinahamon ka. Ikaw ba'y nagagalak, ikaw ba'y namamangha sa kadakilaan ng Diyos para maligtas ka? Para hindi ka itapon hiwalay sa Kanya. Bagkos ika'y magtamo ng kaligayahang hindi mo kayang arukin. At dahil doon tayo dapat ay maging mga matapat na lingkod ng Diyos. Kahit may mga krisis sa buhay. And then finally, dito sa verses 46 to 56, si Maria ay sumampalataya. At sa kanyang pananampalataya, ito ay nagdulot sa kanya ng pag-awit. Ito yung tinawag na Magnificat.
At yung awit niya, hindi kagaya ng mga awit sa panahunan natin, kagaya ng mga K-pop o whatever na alam ninyong awit. Ito ay may content talaga. Merong laman tungkol sa pagkakilala niya sa Diyos. Sabihin mo siyang ordinaryong babae, pero yung kanyang awit na binasa natin, ito'y awit ng pagkilala sa Diyos. Ito'y awit sa katangian ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, sa kahabagan ng Diyos, sa katapatan ng Diyos. At ito rin ay awit na may pagkakilala na ang Diyos talaga ay humahatol sa mga palalo. Laban siya sa mga palalo. Sa isip, sa salita, at sa gawa. At naalala dito ni Maria ang katapatan ng Diyos sa kanyang bayang Israel. Mula pa lang sa pangako niya doon sa kanilang amang si Abraham. Basahin ninyo sa inyong sariling pagbubuhay-bulay. May mga time na bakante kayo, magbasa kayo, may cellphone kayo dyan, may Bible dyan. At mamayang gabi, bulay-bulayon ninyo ang Magnificat. Makikita nyo dyan sa 46 to 47 na una sa lahat ay kanyang ini-elevate ang kanyang kaluluwa sa harapan ng Diyos. At kanyang binabanggit dito na siya'y dumadakila. Ang kanyang kaluluwa sa Panginoon, dinadakila niya ang Panginoon at siya'y nagagalak. Nagagalak ang kanyang espiritu sa Diyos. At kinikilala niya na siya'y kanyang tagapagligtas. Tagapagligtas saan? Sa kasalanan. Malinaw, alam ni Maria na siya din ay makasalanan. Hindi siya pwedeng ipantay. Hindi siya co-metrics. Hindi siya tagapamagitan. Yan ay hindi sinabi ng Biblia. Siya mismo ang pakinggan mo. Sinabi niya, nagagalak siya. Sa sinapupunan niya ay tagapagligtas niya. So yan ang nilalaman ng unang awit. May awit ka ba sa buhay mo? Anong content ng awit mo? Anong paulit-ulit na iyong piniplay sa iyong mga tainga? Ito ba'y tungkol sa iyong pagpapahayag ng sarili mo sa Diyos? Kapag ang iyong mga awit ng buhay hanggang sa mamatay ka ay mga bagay na makamundo, iyan ay malungkot na buhay. Meron akong quotation na nabasa kay C.H. Spurgeon, the Prince of Preachers. Sinabi niya, to rejoice in temporal comforts is dangerous. To rejoice in self is foolish. To rejoice in sin is fatal. And to rejoice in God is heavenly. Makalangit na tayo magalak sa ating Diyos sa lahat ng kanyang mga pangako at mga gawain sa kasaysayan at gagawin pa ayon sa kanyang pangako. Anong awit meron ka? Si Maria na mapagpakumbaba. Si Maria na may masunuring puso at mapagpatiwala ay kumikilala sa kapangyarihan ng Diyos, kabanalan ng Diyos, kahabagan ng Diyos na siya mismo ay nakaranas. Hindi mo kayang sabihin yan sa iyong sarili kung hindi mo tunay naranasan ng kapangyarihan niya ng kaligtasan, kahabagan niya sa buhay mo, sa lahat ng karanasan mo sa buhay. Mga kaibigan, mga bata, tandaan mo ito, hiwalay kay Jesucristo. Ikaw ay mapapahamak magpakailanman, kaya nais namin kayo talaga, ay makatagpo ng kagalakan sa tunay na tagapagligtas ng iyong kaluluwa at tagapagbigay ng lahat ng pangangailangan mo sa mundong ito kung ilang taon man ang ibibigay sa iyo. Yan ang mga pointers lang, mga sign. Tingnan mo ang Diyos mo. Behold your God, the giver of everything and eternal life. Sana ako'y magpakumbaba, maging masunurin at magpatiwala. Nakita din natin sa pangalawa sa kanyang awit ang moral reversal na ang mga taong mapagpataas ay kanyang ibabagsak. Ang mga nagmamalaki sa kanyang sarili, hindi kinikilala
ng lahat ng bagay mula sa Diyos. Kagaya ni Job, sinabi niya, ang Diyos ang nagbigay. Ang Diyos din ang kukuha. Purihin ang Diyos. At yan ang ginagawa ng Diyos noon sa kasaysayan sa Biblia, sa history of mankind, sa history ngayon, sa gera nangyayari sa Ukraine, o sa Israel, o dito sa Asia, pareho sa church, ganun din ang gagawin niya. If you are proud of yourself, then God is opposed to you and to me. May God be merciful to us. Ang biyaya ng Diyos, ang sa atin nagligtas, dapat tayo'y magpakababa sa Kanya, sa Kanyang harapan. And then, yung eternal mercy na pinagbulayan ni Maria, yung eternal na kahabagan ng Diyos sa bayang Israel, sa kabila ng kanilang pagpapasaway, sa kanilang katigasan ng puso, hindi nagbabago ang Diyos sa Kanyang katapatan. Is always new every morning. Great is our God's faithfulness in Jesus Christ. Sana mga kapatid, matuto tayo ng awit na ganito, even sa gitna ng mga krisis ng buhay. So yan po ang record ni Dr. Luke sa Ebanghelyo ng Panginoong Yesus na ginamit ang ordinaryong babae na si Maria. Sa aking pagkatapos, nabasa ko ang isang magandang ilustrasyon na nangyari ito noong 1743, March 23, yung unang inawit, pinerform ang Hallelujah Chorus ni Handel, niyong Messiah sa London. Yung salita doon na, for the Lord God omnipotent reigneth. Then the whole audience, including the king, sprung to its feet and remained standing through the entire chorus. Doon nagsimula, kapag kinakanta ito, lalo na sa England, sila'y tumatayo kapag kinakanta na ito tungkol sa kadakilaan ng ating Panginoon. Minsan, 100 years later, si Queen Victoria daw, yung sa protocol bilang queen, ay hindi raw siya tatayo kahit nakatayo ang lahat kapag ito'y inaawit. Bilang protocol, bilang queen. And so kinanta sa malaking pagtitipon yung Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah! And then si Victoria ay hindi tumayo. Lahat ay nakatayo. Pero uncomfortable na siya. Kahit na siya ay queen, kahit may protocol, gusto niyang tumayo. And then, nung kinanta na yung bahagi na si Jesus ay hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, hindi na siya nakatiis bilang queen. Si Queen Victoria ay tumayo at nag-bow down siya ng head sa hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Sinong dakila? Si Maria o si Jesus? Si Maria ay lingkod ng Diyos, alipin ng Diyos. Mababa ang loob, magandang halimbawa, hindi siya kapantay ng ating Panginoon. Si Jesus lang ang tanging tagapagligtas. Siya lang ang Emmanuel, God is with us. Siya lang ang King of Kings and Lord of Lords. And therefore, tayo ay sumamba sa Kanya at maglingkod ng may kagalakan. Amen.